Magandang araw at gabi po sa ating lahat. Welcome po muli sa ating midweek virtual worship and message year 2021. Ako nga pala ulit si Brother Harvey, ang inyong lingkod sa Panginoon at sa ICC. Tayo po ay muling magbubulay sa pagsamba at sa salita ng Diyos, mga kapatid. Opening prayer. Aming Diyos, Ama na nasa langit, muli po kaming lumalapit sa pagkakataong ito. Lumalapit kami sa inyong dakilang pangalan. Nais po naming ihanda muli ang aming sarili para sa pagbubulay muli ng inyong salita na nagbibigay ng buhay at pag-asa. Mga bagay na di kayang panghawakan ng aming kakayahan. Lord, hayaan niyo po kaming magpakumbaba sa inyong katuwiran at kabanalan at patuloy na pakalinisin niyo po ang aming mga puso at isipan upang sa gayon sa aming pagpapatuloy sa aming pag-aaral ng inyong salita ay maunawaan po namin ng lubos ang nais niyo pong iparating sa amin para po may sa pamuhay po namin ito. Dalangin po namin sa pagkakataong ito, ang gawain ito ay isang gawain upang magtaas lamang ng inyong dakilang pangalan at wala nang iba. Sa inyo po ang pinakamataas na papuri, pagluwalhati, parangal at pagsamba. Sa pangalan ni Jesus, Amen. Ayan, hello po muli sa ating lahat. Mag-uusapan natin ang talata na matatagpuan dito po sa Matthew chapter 11, verse 29. Ito po ang ating main topic ngayong araw na ito, mga kapatid. Pag-uusapan po natin ang salitang gentleness. Ayan. Matthew chapter 11 verse 29. Take my yoke upon you and learn from me, for I am gentle and humble in heart, and you will find rest for your souls. Sa Tagalog po, pasanin ninyo ang aking pamatok at sundin ninyo ang aking mga itinuturo, sapagkat ako'y maamo at mapagkumbabang loob. Matatagpuan ninyo sa akin ang kapahingahan. Meron lang akong isang salitang napansin at para sa akin, mga kapatid, ito ay napakaganda at napaka-interesting na bagay. Ang salitang gentle. Ayan. O sa Tagalog, kahinahunan. O kaamuan. O kababaang loob. Ayan. Christ introduced us about gentleness. Okay po? Ang pagiging gentle o pagkamahinahon ay hindi nangangahulugang ikaw o tayo ay mahina. Magkaiba po ang definition ng gentle sa weak. Kapag weak or mahina ka, hindi mo kailangan ng pagkamahinahon kasi madali ka lang mag-react o mabilis ka mainis sa mga bagay na di ka nais-nais sa'yo. Definitely speaking, kapag hindi tayo mahinahon, may mga panahon na umiinit po yung ulo natin. Di ba po? Kapag ang tao po ay matapang na walang kahinahunan sa sarili, ay may tuturing na isang taong mahina. Gentleness is not for the weak. In fact, it is only in the presence of strength that gentleness becomes unnecessary. Ang pagka-mahinahon ay di katulad ng pagka-mahina. Alam niyo po, sa pananaw o standpoint ng Biblia, makikita natin na ang ating Panginoong Jesucristo ay nagpakilalang bilang isang mahinahon na tao din. And this way, Jesus not only introduced himself as a gentle person,
He also invites us to learn from Him. Sabi sa talata, sundin ninyo ang aking mga itinuturo sapagkat ako'y maamo at mapagkumbabang loob. Speaking of gentleness, Christ also wants us to be gentle if we follow Him. Yun po yung una natin. Ang ating Panginoon ay ini-introduce sa atin patungkol sa gentleness o kahinahunan. Gentleness teaches us the way of Jesus. Ayan, tinuturuan po tayo sa pagiging mahinahon sa pamamaraan ni Jesus. Ang sabi po sa aklat ng mga taga-Korinto, chapter 10, verse 1 to 4, akong si Pablo na ang sabi ng ilan ay mapagpakumbaba at mabait kapag kaharap ninyo, ngunit matapang kapag malayo, ay nakikiusap sa inyo alang-alang sa kababaang loob at kabutihan ni Kristo. Ipinapakiusap kong huwag ninyo akong piliting magsalita ng mabigat pagdating ko riyan. Dahil kaya kong gawin iyon sa mga nagsasabing kami namumuhay ayon sa pamamaraan ng mundong ito. Kung nabubuhay man kami sa mundong ito, hindi naman kami nakikipaglaban ayon sa pamamaraan ng mundong ito. Ang sandatang ginamit namin sa pakikipaglaban ay hindi sandatang makamundo, kundi ang kapangyarihan ng Diyos na nakakapagpabagsak ng mga kuta. Sinisira namin ang mga maling pangangatwiran. Sa English po, ang sabi po ni Paul sa kanyang unang pambungat, ito po yung line sa English, by the humility and gentleness of Christ, I appeal to you. Pinaparating po dito ni Pablo sa mga mambabasa ang patungkol po sa buhay na malaking pagbabago na makakamit natin kay Kristo. Dahil ito po ay naranasan din po ni Pablo. May mga bagay na dapat yung mangyari na naayon sa kanyang pananaw, ngunit salungat sa kanyang inaasahan. Okay, di ba? Pag tayo po ay meron po tayong ina-expect na bagay na gusto nating mangyari pero ayon sa ating inaasahan. Pero pagdating ng panahon, nangyari pero iba yung naging dating sa pangyayari. Okay po? Imbis na mainis si Pablo o mainis siya dahil hindi nangyayari ang kanyang inaasahan, sa halip, mas pinili niyang sundin ang pagiging mahinahon sa sitwasyon. Dahil pinagmalaki niya ang pamumuhay ay hindi na nakabase sa pamamaraan ng mundong ito, kundi sa pamumuhay sa kalooban ng Panginoong Hesukristo. Kung pinaunawa ng Diyos kay Pablo, mga kapatid, ang ganitong bagay, ay pwede din mangyari sa atin kapag tayo ay tumugon sa panyaya ng Panginoon na sumunod sa Kanya. Okay po? The best way to follow Jesus is to be gentle. Ayan po. There are times na nakaranas si Pablo ng mga pag-uusik. Yan, hinahagupit siya. May mga unfortunate events na mga pangyayari sa kanyang paglalakbay. Dahil sa kanyang pagbabahagi ng mabuting balita sa iba't ibang lugar. Na hindi po madali. Alam niyo po, napakahirap po ng bagay na ginawa ni Pablo, no? But still, Paul looked upon Jesus and clinging his trust towards Him. Ayan po, pag tayo po ay tumingin sa ating Panginoong Hesus, lahat po ng bagay na kung ano man yung ikinainis natin, tayo po ay pakakalmahin ng ating Panginoon. Ika nga sabi ni Pablo sa talata, kung nabubuhay man kami sa mundong ito, hindi naman kami nakikipaglaban ayon sa pamamaraan ng mundong ito. Ang sandatang ginamit namin sa pakikipaglaban ay hindi sandatang makamundo, kundi ang kapangyarihan ng Diyos. Alam niyo po, patuloy na nakakaranas si Pablo ng mga pag-uusik o persecution sa
Sa aklat ng Korinto na kanyang binanggit, ay mga tao na nangusig sa kanya na hindi pa nakakilala sa Diyos. Pero ang response ni Pablo ay ipinapanalangin niya. Okay po? Ang hirap po magiging gentle pag ganun, mga kapatid. Ang hirap maging mahinahon kapag meron pong taong nananakit sa atin. Meron pong yung taong gumawa ng bagay na nakakasakit sa atin. Minsan, hindi natin kayang palagpasin yung gano'n. Diba? Nakakaranas tayo ng gano'n bilang isang tao as a human being. Pero ang kagandahan dito, mga kapatid, kaya nating mapapagtagumpayan ito. Balikan natin ang talata sa yung topic natin. Basahin natin ang kumpleto. Babasa po tayo sa Matthew chapter 11 verse 28 up to 30. Babasahin po sa Tagalog. Lumapit kayo sa akin, kayong lahat na nahihirapan at nabibigatang luba sa inyong pasanin. At kayo'y bibigyan ko ng kapahingahan. Pasanin ninyo ang aking pamatok at sundin ninyo ang aking mga itinuturo, sapagkat ako'y maamo at mapagpakumbaba ang loob. Matatagpuan ninyo sa akin ang kapahingahan, sapagkat madaling dalhin ang aking pamatok at magaan ang pasaning ibinibigay ko sa inyo. Ito po yung susi. Ito yung pinaka-the best sa lahat. Ayan. Ibigay kay Jesus ang pasanin mo. Mabigat para sa iyo. Ayan. May panyaya siya eh. Sa bawat isa, yung mga nahihirapan na nabibigatan ng luba. Sabi niya, di ba, sa unang talata, Matthew chapter 11-28, lumapit kayo sa akin, kayong lahat na mga nahihirapan. Mahirap maging gentle if ikaw ay nasaktan, o ikaw ay napakan ng tao, napakan yung dignidad mo, napakan yung reputasyon mo. Hindi natin kayang magiging magbait-baitan na lang. Pero tinuturo ng ating Panginoong Hesus, mapapagtagumpayan natin ito sa pamamagitan ng tulong niya kapag tayo po ay lumapit sa Kanya. There is help, and that help will be only found in the person who is full of gentleness. Walang iba kundi ang Panginoong Hesukristo. Okay? Gentleness, the key to understanding grace. Babasa po tayo sa Juan chapter 8, verse 1 to 11. Si Jesus naman ay pumunta sa bundok ng mga Olibo. Kinabukasan, maaga pa'y nagbalik na siya sa templo. Lumapit sa kanya ang lahat, kaya tumupo siya at nagsimula siyang magturo. Dumating noon ang mga tagapagturo ng kautusan at mga pariseo na may dalang isang babaeng nahuli sa pangangalunya. Iniharap nila ito sa karamihan at sinabi kay Jesus, Guro, ang babaeng ito'y nahuli sa aktong pangangalunya. Ayon sa kautusan ni Moises, dapat batuhin hanggang sa mamatay ang mga katulad niya. Ano naman ang masasabi ninyo? Itinatanong nila ito upang subukin siya. At nang may paratang sila laban sa kanya, ngunit yumuko lamang si Jesus at sumulat sa lupa sa pamamagitan ng daliri. Patuloy sila sa pagtatanong, kaya tumayo si Jesus at nagsalita. Ang sino man sa inyo na walang kasalanan ang siyang maunang bumato sa kanya. At muli siyang yumuko at sumulat sa lupa. Nang marinig nila iyon, sila'y isa-isang umalis simula sa pinakamatanda. Iniwan nila ang babaeng nakatayo sa harap ni Jesus. Tumayo si Jesus at tinanong ang babae, Nasaan sila? Wala na bang humahatol sa iyo? Wala po, Ginoo, sagot ng babae. Sinabi ni Jesus, hindi rin kita hahatulan. Umuwi ka na at mula ngayon ay huwag ka nang gumawa ng kasalanan. Ang paliwanag ko dito, mga kapatid, this verse talks about the story of a woman na nahuli sa pangangalunya o adultery.
Essentially, Jesus is saying here na wala kang kapangyarihan para husgahan ang babaeng nagkasala. Unless ikaw mismo ay walang kasalanan. Napaka-obvious po sa tagpong ito. Alam niyo po ba? Jesus is the only person who is present without sin. Dito po sa eksenang ito. Siya lang yung tao dito sa eksena na walang kasalanan. Sa makatuwid po, siya lang ang may tanging kapangyarihan humatol at mag-condemn sa babaeng ito. May karapatan si Jesus na bumato sa babaeng ito na nahuling nagkasala. Yes, Jesus had every right to draw a stone, but instead, He chose to be gentle. Okay po? Pinatawad niya ang babae. Nauunawaan natin dito ang kapangyarihan ng kahinahunan. Understanding the power of gentleness. Kakaiba. Gentleness is an expression of God's grace. Ang Diyos po ay makapangyarihan sa lahat. He's all powerful enough at meron siyang karapatan na tayo ay hatulan at parusahan sa ating mga kasalanan upang mahiwalay tayo sa Kanya sa buhay na walang hanggan. Ngunit, ginamit ng Diyos ang kapangyarihan niya. Ginamit niya ang kapangyarihan niya ng may kahinahunan. Alang-alang sa kapakanan natin. Bakit? Dahil mahal niya tayo. Yan. Kagaya ng nahuling babae. Yung nagkasala. Ganun ang ginawa ni Jesus. Sa halip na batuhin siya. Parang tayo. Sa halip na tayo ay nararapat na mabato sa ating pagiging makasalanan. Pinadala ng Diyos ang kanyang buktong na anak na si Jesucristo. This is grace. Ito po yung susi ng grace, gentleness. Gentleness is when you have the power to break something but choose instead to mend it. It's having the power to wage war but choosing the way of peace. It's having every right and every ability to judge and condemn the world, but instead choosing to give grace. Ito ang ginawa ni Jesus sa babae na nahuli sa kasalanan. At ganito din ang ginawa ng ating Diyos sa lahat ng sangkatauhan. Tayo mga tagapagsunod kay Kristo ay tinawag upang maisapamuhay natin ito. Meron tayong kapangyarihan ng kahinahunan o gentleness. Ang sabi po sa Bible, if we are in Christ, the Bible tells us the same power that raised Jesus from the dead, that power lives in us. Yan po ang sabi sa Romans chapter 8 verse 11. Kaya ikaw kapatid, paano mo panghawakan at isapamuhay bilang isang mahinahon na Kristiyano na tagapagsunod kay Kristo? Gagamitin ba natin ito dahil lang sa may purpose nating gawin? O gagamitin natin ang kapangyarihan na itinuturo ng ating Panginoong Hesus sa pagiging mahinahon na paraan para sa kapakanan ng iba? Christ called us to be gentle. Maraming salamat. Thanks for watching mga kapatid. God bless po sa ating lahat. And please patuloy po kayong manood at mag-subscribe sa ating ICC page po sa social media, sa Facebook at lalong-lalo na po sa YouTube. May mga panibagong videos po na ina-upload sa ating page sa YouTube. At karagdagan lamang po mga kapatid, please kindly dito po sa ating Facebook at sa akin po, please kindly comment nyo lang po yung prayer request nyo po dito po sa comment area. Kahit gaano po karami, I will gladly pray in a private na lang po ang inyong mga gustong ipanalangin. Dahil ang sabi po sa Bible, magpalakasan po tayo
sa isa't isa sa pamamagitan ng panalangin. But I believe it is much better kahit hindi na naka-public exposure. Okay po? Maraming salamat ulit mga kapatid and kita-kits sa next midweek at sa mga gawain natin sa ECC.